FB Live. Pero tuloy-tuloy na po tayo sa atin pong programa, mga kapatid, at sa ating pagpapasimula. Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon para hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at niluluwalhati. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Patuloy mo kaming siyasatin, Panginoon. Gawing mo dalisay ang aming mga puso, maging ang aming mga isipan, Panginoon, ay bigyan mo ng kapayapaan sa umagang ito. Dalangin namin na ingatan mo ang lahat ng delegates, Panginoon, papuntang Bible Teachers Conference. At Panginoon, sa lahat ng naaabot ng tinig na ito, ng pangangaral na ito, patuloy mo pagpalain, Panginoon. Sino mang nakakaranas ng kagulumihanan, bigyan mo ng kapayapaan. At sino mang nakakaranas, Panginoon, ng pagsubok na mayroong pinagdadaanan ngayong umaga, Panginoong Hesus, bigyan mo ng katagumpayan at magkaroon sila ng pag-asa, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig sa programang ito. Gawin mo kasangkapan ang mga salitang ipapangaral, Panginoon, na maging buhay na pag-asa sa bawat isang nagugulmihanan at nawawalan ng pag-asa sa umagang ito. Tinataas ka namin sa umagang ito, Panginoon, ang iyong mga lingkod na gagamitin. Basbasan mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang presensya. Sa ganang aming sarili ay wala po kaming magagawa, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, tinitiwala namin sa iyong aming mga buhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. So good morning po kay Brother Ronaldo Galang Hipulito. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, maging sa ating 5 FB viewers, Sister Laura Gumban. Amen. So okay na yung ating FB Live, mga kapatid. At tuloy-tuloy na tayo sa pag-aaral ng salita po ng atin pong Panginoon. So pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, yung may pamagat na The 3 Weakest Points in Human Life. Mga kapatid, yung tatlong bagay or yung weakest point, mga kapatid, na madalas gamitin ng dyablo para ang tao ay malayo sa Diyos or malugmok sa kasalanan, mga kapatid, at magkaroon ng dahilan ng tao para lumayo or umalis sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Praise God. Kung kayo po ay mayroong Bible, mga kapatid, malaya po kayong magsipagbukas dito po sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 16. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang lahat na nangasa sang libutan, ang masamang pita ng laman, at ang mga pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masasamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan, mga kapatid. So itong three weakest point na ito, mga kapatid, nilinaw ng Bible na yung mga pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay, ito po ay hindi nagmumula sa Ama o hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan, mga kapatid. Praise God. At pag-aaralan natin ngayon, bakit mahalaga na umiwas tayo sa tatlong bagay na ito, na mga kapatid, na hindi nagmula sa Diyos, kundi nagmula sa wicked system ng sanlibutang ito, mga kapatid. So, ito ang mga weakness ng tao or common, mga kapatid, dito sa sanlibutan na madalas sinasamantala ng dyablo na gamitin para ang tao ay mapalayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, or para sa mga mananampalataya, mga kapatid, ito yung madalas na ginagamit ng dyablo para ang isang mananampalataya ay maalis sa paglilingkod. Amen. At maraming mga mananampalataya din ang nagfo-fall
into this kind of weakest point, mga kapatid, sa buhay. Mga kapatid. Amen. So, ang mga bagay na sa sanlibutan, mga kapatid, ay labag sa salita ng Diyos at ito ay hindi kinalulugdan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, paalala ng Biblia dito po sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 15, ganito po ang sinasabi ng Biblia, Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, mga kapatid. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Love not the world, neither the things that is in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him, mga kapatid. Praise God. So, ano ba yung definition ng sanlibutan dito? Ito po yung wicked system ng mundo. Hindi po ito yung mundong, kumbaga, tinatapakan natin. Kasi yung mundo dito, mga kapatid, sa Bible, na-define ito into 3 definition, mga kapatid. Yung una is yung mundong, ito, yung mundong umiikot kung saan tayo nakatira. Kinakailangan ingatan natin ito, mga kapatid. And then, the people, mga kapatid, and also, yung wicked system ng mundong ito, na kinakailangan, wag nating pakibagayan sa mga mananampalataya, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, wag ninyong ibigin ang mga bagay na sa sanlibutan, sapagkat ang sino mang umibig sa mga bagay na nasa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, mga kapatid. Although ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mga kapatid, pero ang Diyos ay matalino. Ang Diyos po ay nagbibigay, mga kapatid, ng boundary when it comes of love, mga kapatid. Kasi ang Diyos matalino. Hindi naman siya basta-basta lang, mga kapatid. Although siya ay Diyos ng pag-ibig, pero mayroon siyang boundary. Sabi ng Biblia, ang sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, mga kapatid. Kaya bagay na dapat nating maalaman na ang mga bagay dito sa mundo ay magdudulot sa atin ng pagkalayo sa atin pong Panginoon. James chapter 4 verse 4, ganito pong sinasabi ng Biblia. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Kayong mga mangangalunya, sabi ni Santiago, mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. So, kaya mahalaga, mga kapatid, na magkaroon tayo ng detachment o paglayo, mga kapatid, sa wicked system ng mundo. Kaya nga paalala ni Apostol Pablo, huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Amen. Kundi mag-iba tayo ng landas upang mapatunayan natin kung ano yung lubos na kalooban ng atin pong Panginoon. So once na tayo, mga kapatid, ay yumakap sa kalooban ng Diyos, and then tinalikuran natin ang mga bagay na makamundo, doon natin malalaman na lahat pala ng ginagawa natin dito sa mundo na labag sa kalooban ng Panginoon ay hindi tama, mga kapatid. Praise God. So ngayon, magkaroon tayo ng pagtatalakay dito sa 3 weakest point sa buhay ng tao, mga kapatid, na madalas nagpapalugmok sa atin sa mga kasalanan, mga kapatid. Amen. So unang-una na nabanggit sa 3 weakest point in 1 John chapter 2 verse 16, mga kapatid, is yung lust of the flesh. Amen. Yung pita ng laman. Sabi dito, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 7 verse 2. So, when we say lust of the flesh, mga kapatid, isa ito sa mga bagay na nagiging dahilan ng pagkalugmok ng tao
sa sumpa ng Diyos. Amen. Ito ay ang masidhing pagnanasa sa isang bagay o sa isang tao, mga kapatid. Amen. At ito ang mahirap or most common na nangyayari dito sa mundo, mga kapatid. Kaya anong sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 2 when it comes pagdating sa lust of the flesh, mga kapatid? 1 Corinthians chapter 7 verse 2, ganito po sinasabi ng Biblia. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Amen. So sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, or si San Pablo, pagdating sa pagnanasa sa laman, mga kapatid, ang naging paalala niya sa mga mag-asawa, sabi ni Pablo, datapwat dahil sa mga pakikiapid. Sa English translation nito, mga kapatid, ang sabi dito, to avoid fornication, every man must have their own wife. Mga kapatid, datapwat dahil sa pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. At bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, mga kapatid. Amen. So, dito makita natin na dinefine ni Apostol Paul na ang lalaki ay dapat magkaroon lamang ng isang asawa. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na magkaroon ng maraming asawa or magkaroon ng mga asawa, mga kapatid. Kasi dito sa sistema ng mundo ngayon, uso na ngayon, mga kapatid, yung paramihan ng asawa. Amen. Paramihan ng mga nakasama, although kasal sa una, mga kapatid, pero dahil sa nagsawa na, maghahanap naman ng iba. And then pag nagsawa na naman, maghahanap na naman ng iba. Yun yung uso na sistema ng mundo, mga kapatid. And hindi naman natin yan maikakaila at hindi natin yan maiiwasan na, sapagkat ang mundong ito ay papunta na sa pasama ng pasama, mga kapatid. Praise God. So sabi ni Apostol Pablo, ang lalaki dapat mayroon lamang isang asawa. Hindi sinabing magkaroon ng maraming asawa, mga kapatid. Amen. Kasi dito sa mundo, usong-uso na yung trial and error, mga kapatid. Amen. Na ang mga tao ngayon is, kumbaga, ginagawa na lang option yung kasal. Amen. Na ayaw magpakasal, mga kapatid, kasi kikilalanin daw muna yung kanilang makakasama. Magsasama muna sa iisang bubong, mga kapatid. Praise God. And then kapag hindi nagustuhan yung bawat isa, maghihiwalay. And then maghahanap naman ng iba, another trial and error na naman, mga kapatid. Praise God. Sabi ni Pablo, magsiiwas kayo sa pakikiapid at pangangalunya. Yung pagsasama at pagkakaroon ng sexual intercourse na hindi pa kasal, mga kapatid, kasama yun sa pakikiapid at pangangalunya, mga kapatid. Praise God. Kaya ang babae or ang lalaki, ayon sa kalooban ng Panginoon, dapat mayroon lang isang asawa, mga kapatid. Hindi marami. O hindi dinefine ni Pablo na magkaroon man ng mga asawa. Unless na lang, mga kapatid, kung ang asawa ay namatay na or balo na, mga kapatid. So doon na magkakaroon ng kalayaan yung isang asawa na mag-asawa ulit. Amen. Sabi ng Mark chapter 10 verse 7 to 9, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Amen. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Amen. So sabi dito, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. So kung titingnan natin, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo or sabi ni Kristo, mga kapatid, si Kristo ang nagsasalita dito sa Mark, sabi niya, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Amen. Ito yung principle ng Bible when it comes in
pagdating sa pag-aasawa, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Hindi po dito, linawin natin mga kapatid, hindi po dito dinefine ni Kristo na sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang asawa at makikisama sa ibang asawa. Amen. Ang sabi ni Kristo, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Hindi sinabi mga kapatid na iiwan ng lalaki ang kanyang asawa at makikisama sa isa pang asawa o sa ibang asawa. Hindi po ganon mga kapatid. Sabi sa sunod na talata, ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. And then sa verse 9, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag pagpapahiwalayin ng tao. Hindi po tao ang makapaghihiwalay sa dalawang mag-asawa once na sila ay nag-undergo na ng kumbaga kasal mga kapatid. Lalong-lalo na kung dumaan na ito sa banal na matrimonyo mga kapatid or sa seremonya ng kasal, hindi na sila pwedeng paghiwalay ng tao. Ano lang yung makapaghiwalay sa kanila? Yung kamatayan mga kapatid. Kaya nga yun yung madalas na isinusumpa ng mag-asawa kapag sila ay kinakasal. Sasabihin, in sickness or in health mga kapatid, till death do us part. So kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa tao mga kapatid. And then hindi po pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen. Kaya kapag ikaw ay kumbaga may asawa at hiwalay kayo, although hiwalay kayo mga kapatid at nag-asawa ka ulit pero buhay pa naman yung asawa mo, ikaw ay nagkakasala ng pangangalunya. Ikaw ay nagkasala ng adultery mga kapatid. Amen. At mahirap yun na bagay sa harapan ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Kaya ang paalala ng Biblia, sundin natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Magsitakas tayo sa masamang pita ng laman mga kapatid. Kasi dito sa mundo, kumbaga nananagana yung lust of the flesh. At maraming mga tao ang nag-justify when it comes pagdating sa bagay na yan mga kapatid. Na sasabihin, okay lang anya na kumbaga mag-asawa ulit ako kasi kumbaga mali naman yung nakilala ko yung una. Amen. Kaya nga paalala ng Biblia na dapat maging maingat tayo. Maging matalino tayo na gaya ng sa ahas at magkaroon ng katimtimang amo na gaya ng sa kalapati mga kapatid. Praise God. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Dito sa mundo mga kapatid, kapag ikaw ay nagsusumikap sa kabanalan, ang sistema ng mundo is kumbaga uusigin ka. Sasabihin ka mga kapatid na kumbaga sobra naman yung pagpapakabanal mo, lalampas ka na anya niyan sa langit. Amen. So sa Bible, utos ng Biblia na tayo ay magpakabanal. Although hindi naman tayo mga banal mga kapatid, pero yun yung utos na tayo ay magsumikap na masunod yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, yung ating pagpapakabanal. Wala pong masama sa pagpapakabanal, mga kapatid. May mga tao kasi na kapag ikaw ay nakitang balik-balik sa gawain ng Panginoon, balik-balik sa simbahan, ang kantsaw sa iyo is lalampas ka na sa langit. Pero hindi nila nakikita, mga kapatid, yung kanila ding ginagawa. Siguro mas okay naman kung ikaw ay inuumaga sa gawain, hinahapunan sa gawain, kaysa naman sa inuumaga ka sa inuman or hinahapunan sa inuman. Well, kahit papaano kapag ikaw ay namatay, mga kapatid, kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, automatic nasa langit ka nun. Pero kung ikaw ay namatay na nasa pangangalunya,
nasa bahay ng ibang asawa, mga kapatid, hindi ka na umuwi sa inyo kasi may iba ka ng kinakasama, tapos ikaw ay nasa inuman, mga kapatid, katakot-takot na paghuhukom ang harapin natin yan. Kaya walang masama sa pagpapakabanal, mga kapatid. Amen. Sa katunayan, ito ay ang kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. Amen. Sabi ni Pablo, ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang ating pagpapakabanal, na tayo'y magsiiwas sa pakikiapid. Amen. Na ang bawat isa sa atin ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nangakikilala sa Diyos. Mga kapatid. Amen. So mas okay na siguro yung nagpapakabanal ka, mga kapatid, kaysa naman sa pagpatuloy mong pagbigyan ang pita ng laman na magdudulot sa iyo ng kapahamakan sa huli. Mga kapatid, anumang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kung magtatanim tayo ng pagsaway, mag-aani tayo ng sumpa. Pero kung magtatanim tayo ng pagsunod, mag-aani tayo ng pagpapala, mga kapatid. So yan yung prinsipyo ng Biblia. Kung anong ating itinanim, yun po ang ating aanihin. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, ganito po ang sinasabi ng Biblia. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Amen. Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing o manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya wag nating i-justify, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon na sasabihin, umiibig lang anya ako. Hindi po tunay na pag-ibig yan, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay. Amen. Kung ang ginagawa mo ay labag sa kalooban ng Diyos, although kahit sabihin mo na yan ay pag-ibig, pero hindi yan ang pag-ibig na kinalulugdan ng ating Panginoon. Yan po ay lust of the flesh, mga kapatid. Amen. Nasasabihin, alam mo naman sa sarili mo, mga kapatid, na mayroon kang, kumbaga, asawa, and then makisama ka sa iba. Hindi po yan pag-ibig. Nasasabihin, ito anya yung tunay na pag-ibig, dito ko anya na natagpuan. Sinabi mo rin yan sa una, nung kayo ay nagliligawan pa, mga kapatid. Amen. Kaya, kung magpapatuloy tayo sa gawain, mga kapatid, na nabanggit sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, sabi ni Apostol Pablo, tayo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Kaya anuman ang ating ginagawa, mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga sarili kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Amen. Dahil bawat gawa natin, ipagbibigay sulit natin ito sa harapan po ng atin pong Panginoong Hesus sa panahon na tayo ay haharap na sa paghuhukom, mga kapatid. Susunod, mga kapatid, na weakest point na binanggit sa 1 John is yung lust of the eyes. Amen. Yung pagnanasa sa pita ng mata, o yung pita ng mata, lust of the eyes, mga kapatid. So meron kang kasabihan that all temptations are beautiful, but not all beautiful are temptations. Sa katunayan, nung si Eva ay tinukso ni Satanas, mga kapatid, ipinakita niya na
ang prutas ng pagkakaalam ng mabuti at masama ay maganda at nakalulugod sa mga mata. Amen. So itong mata natin is, kumbaga, ito yung gate of the soul, mga kapatid. Amen. At mahirap na ang mata natin, mga kapatid, is kumbaga puro temptations yung nakikita. Kasi the more na nakikita natin yung mga temptations, kumbaga nagkakaroon ito ng impact sa ating mga kaisipan at nagkakaroon tayo ng paglayo sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya nga, pagdating sa usaping kabanalan, ipinag-uutos ng Bible, mga kapatid, na ang babae ay kinakailangan manamit ng naayon sa babae, ganun din naman sa lalaki, mga kapatid. Amen. Ipinag-utos yan sa Deuteronomy, sa panahon ng batas, mga kapatid. And then, sa panahon ni Pablo, sinabi din niya yan kay Timoteo. Nasabi ni Pablo, dapat ang babae ay manamit na mayroong kahinhinan. Sa mundo kasi, mga kapatid, sasabihin ng tao is kasalanan niya yan ng lalaki. Kumbaga, labas na niya dyan ang babae. Kasi kami anya, kahit anong isuot namin, is, kumbaga, magkakasala pa rin ang mga lalaki. Hindi po, mga kapatid. Actually, malaking factor. Sabi nga ni Kristo, ano yung purpose natin, mga kapatid? Bakit itinuturo sa church? Hindi lang sa church, mga kapatid, kundi sa lahat ng tao. Kasi sa Biblia, mga kapatid, kung babasehan natin ang Biblia, hindi lamang po ito para sa mga kabilang sa church, kundi sa bawat tao, mga kapatid, na ang babae ay dapat magkaroon ng damit na mayroong kahinhinan, mga kapatid. And then, yung buhok, mga kapatid, is hindi po ito pinapuputulan. Kaya nga, magtataka yung ilan, bakit anya sa UPC o sa ibang oneness denominations, yung mga naniniwala sa kaisahan ng Panginoong Hesus, siya ang Ama, bakit anya sa inyo itinuturo na huwag putulin ang buhok? Actually, hindi lang naman sa amin itinuturo yun, mga kapatid. Sa lahat ng tao, itinuturo na ang babae ay hindi dapat nagpuputol ng buhok. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 11, mga kapatid, verse 15 to 16, dinefine doon ni Paul na kapag ang lalaki ay mayroong mahabang buhok, ito po ay mahalay sa kanya. Ito ay, kumbaga, seductive, mapangakit para sa lalaki na mayroong mahabang buhok. And kapag sa babae naman, kinakailangan, ang babae ay hindi dapat magputol ng buhok. Amen. Kaya nga, magtataka kayo, bakit anya sa mga Pentecostal na one God believer, ang hahaba ng buhok? It is because biblical po ito. Hindi po ito kapritsyo lamang ng church, hindi po ito kapritsyo lamang ng pastor. Ito po ay utos ng Biblia, na ang tao or ang babae is hindi dapat nagpapaputol ng buhok dahil ito po ay part ng outward holiness, mga kapatid. And sa Bible, dinefine ito na ito po ay, kumbaga, kapurihan ng Diyos sa babae. So kung puputulin mong buhok mo, ano na yung magiging kapurihan sa iyo ng Diyos? May mga tao kasi na dinidefine lang nila, kumbaga, kinukot lang nila yung verse doon na sasabihin, your hair is a crowning glory. Yun lang yung word na kanilang kinukuha, mga kapatid. Pero kung susumahin natin o babasahin natin yung buong context, hindi lang po doon. Kasi magiging crowning glory lang ang buhok kapag ito ay hindi mo pinutol. Mga kapatid, doon lang magkakaroon ng crowning glory ang isang babae kapag yung kanyang buhok is hindi pinutol. At kapag pinutol mo ang buhok mo, yun po ay tanda na ikaw ay nagre-rebelde sa Diyos. Amen. Yun po ay tanda ng rebellious spirit. Kasi kapag ang babae ay mayroong mahabang buhok, ibig sabihin siya ay nagpapasakop sa kalooban ng atin pong Panginoon. Kaya sa church, itinuturo yung outward holiness na ang babae ay dapat nakapalda, mga kapatid, and then yung lalaki is dapat
kumbaga nakapantalon. May nagtanong sa akin, bakit anya sa inyo, bakit hindi ka anya nagsushort? Kasi mga kapatid, sa mundo, usong-uso yun. Pero sabi ko sa kanya, ito kasi yung standard of holiness, mga kapatid, na ang lalaki dapat magkaroon ng pananamit na mayroong kahinhinan, mga kapatid. Praise God. So sa atin, itinuturo ito, mga kapatid. Kaya kung sabi nga ng Biblia, kung iniibig natin ang ating Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga utos. So bakit palda at bakit pantalon, mga kapatid? Kasi dito po nadidefine natin yung distinction between two sexes. Of course, kapag ikaw ay nakapalda, recognize ka na babae. Kapag ikaw ay may mahabang buhok, recognize ka na babae. Kapag ikaw ay mayroong maiksing buhok, recognize ka na lalaki, mga kapatid. Kapag ikaw ay nakasuot ng pantalon, mga kapatid, recognize ka na lalaki. Kasi ayon sa Bible, ang lalaki magsuot ng naayon sa lalaki, ganun din ang babae, mga kapatid. At ang babae, kapag siya ay mayroong mahabang buhok, ito ay kapurihan ng Diyos sa kanya. At kapag ang lalaki naman ay mayroong mahabang buhok, ito ay mahalay para sa kanya. Kaya mayroong kaayusan, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, gawin ninyo ang lahat ng bagay na mayroong kaayusan. So yan yung bagay na dapat nating gawin para maiwasan natin yung pagkakasala sa ating sarili, maging pagkakasala para din sa iba, mga kapatid. Kasi kahit wala tayong ginagawa sa kanila, pero kung tayo mismo sa ating sarili ang gumagawa para sila ay magkasala, wala pa rin yung pinagkaiba, mga kapatid. Praise God. So lust of the flesh, lust of the eyes, and the last one, mga kapatid, is yung pride of life. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, ng Biblia in Proverbs 11 verse 2 to 3. Ganito pong sinasabi. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila. Ngunit ang mga kasuwiilan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Amen. So when we say pride of life, it is the desire for honor. It causes us the lust for honor, mga kapatid. Yung pagiging uhaw mo sa karangalan, isa yan sa mga bagay na nandito sa mundo, mga kapatid. Yung pagiging uhaw sa karangalan. At maraming tao, they compete, mga kapatid, just because for their own glory. Amen. Para maging sikat, para makilala, mga kapatid, para magkaroon ng pangalan. Noon pa man sa panahon ng Biblia, ayaw na ng Diyos na ang tao ay maging kumbaga magkaroon ng spirit of glory to me. Kasi kung babasahin natin yung story ng pagtayo ng Torre ni Babel, ang naging motivation doon ng mga tao, bakit nila tinayo ang Torre ni Babel, is para gumawa ng pangalan, mga kapatid. Amen. Ang utos ng Diyos is kalatan ang buong lupa, pero ang ginawa ng mga tao, tumayo ng tore at magkaroon ng isang bayan sa taas. At para makagawa sila ng pangalan, para maging tanyag, mga kapatid. Praise God. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ginulo yung wika ng tao at hindi natapos yung tore, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi ng Proverbs, pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan, mga kapatid. Kaya kapag ang tao ay patuloy na nagmamayabang, amen, kumbaga mas lalo niyang inilalagay ang kanyang sarili sa kahihiyan, mga kapatid. Amen. Hayaan natin na ang Diyos ang magtaas sa atin sa panahon na luubin ng atin pong Panginoon. Sabi ng Biblia, tayo ay magpakumbaba sa makapangyarihang kamay ng Diyos at tayo kanyang itataas sa kapanahunan, mga kapatid. In verse 3 of Proverbs 11, sabi dito, ang pagtatapat ng matuwid ay papatnubay sa kanila. Ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Amen. Ang pagtatapat ng matuwid ay pumapatnubay. Kasi kapag ang tao ay matuwid sa harapan ng Panginoon, susundin niya kung ano ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Susundin niya kung anong utos ng Diyos. At kumbaga yung kanyang prinsipyong makatao, isasantabi niya ito. Yun yung quality ng taong matuwid sa harapan ng ating Panginoon at matapat na naglilingkod sa Diyos. Ano man ang kanyang kapilosopuhan, maaaring sa tingin man niya ito ay tama, pero ito ay labag sa kalooban ng Diyos, mga kapatid.
kaya niya itong isang tabi. Pero ang taong suwail, sabi sa Biblia, at taksil ay papatay sa kanya. Amen. Ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Mayroong danger kapag masyado tayong naging self-righteous, mga kapatid. Mayroong danger dyan. Maaaring yung akala natin ginagawa pa natin tama, ayaw nating magpakorek, mga kapatid, ay kumbaga magdudulot sa atin ito ng kapahamakan. 1 Peter chapter 5 verse 6, ganito pong sinasabi ng Biblia. Dito muna, Proverbs 16 verse 18 to 19. Amen. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kaysa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. Amen. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang pagmamataas na diwa ay sa pagkabuwal. Amen. Pride goeth before destruction. Kaya nga, di ba, sa mga magkarelasyon, kapag nangibabaw ang pride, ang kasunod niyan, paghiwalay. Why? Because pride goeth destruction. Hindi lang tungkol doon sa mag-asawa, kundi sa lahat ng relasyon, mga kapatid. Kapag nauna ang pride, ang susunod niyan ay pagkawasak, mga kapatid. Kaya sabi ng pinakamatalinong tao, maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kaysa bumahagi ng samsam na kasama ng mga palalo, mga kapatid. Kasi mahirap kung ang kasama mo is puro mayayabang, darating ang araw magiging mayabang ka din, na kahit hindi mo afford yung binibili nila, pipilitin mong maging afford yun. Ang resulta, mas lalo kang nagiging dukha, mga kapatid. Praise God. Kaya iwasan natin yung pagkakaroon ng pride of life, mga kapatid. Proverbs 29 verse 1, last verse na ating babasahin, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, Proverbs 29 verse 1. Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang liig, biglang nababali at walang kagamutan. Amen. Ang madalas na masaway at nagpapatigas ng kanyang liig ay biglang nababali at walang kagamutan. Ito yung mahirap, mga kapatid, kapag tayo ay nagpatuloy sa paggawa ng pagiging palalo, pagiging mayabang, mga kapatid, na ayaw na nating makinig ng mga saway. Sabi ng Biblia, ang madalas na masaway at nagpapatigas ng kanyang liig ay nababali at walang kagamutan. Anong ibig sabihin nito? Minsan kasi kapag tayo ay pinapayuhan, mga kapatid, akala natin kinukontra tayo. Pero in the end, yung mga payo na yon, marirealize natin na tama pala kung sinunod natin. Kaya lang, nagiging huli na ang lahat kasi nagkaroon na tayo ng rimalaso, mga kapatid. Praise God. Kaya ang Biblia ay nagtuturo, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At kung tayo man ay namumuhay sa tatlong weakest points na ito sa ating mga buhay, mga kapatid, lumapit tayo ng may pagpapakumbabang loob sa harapan ng ating pong Panginoon. Samantalahin natin ang pagkakataon habang mayroon pong oras pa, mga kapatid. Amen. Dahil tomorrow might be too late. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano ilalabas ng mga araw. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayong magmayabang. Huwag nating ipaghambog kung anong mangyayari bukas, sapagkat hindi natin alam kung anong ilalabas ng mga yaon. Kaya habang tayo may panahon pa, magsisi tayo sa ating kasalanan, mga kapatid. Tanggapin natin ang ating Panginoon at maglingkod tayo sa Kanya ng may katapatan, mga kapatid. Yan lamang po ang ating maipaglilingkod ngayong umaga, at naway kayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala na amin pong tinanggap ngayong umaga. Salamat sa mensahe mo, at maging salamat sa Panginoon sa paalala mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin na patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, at patuloy kang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Patuloy mong siyasatin ang aming mga puso, at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Tinataas ka namin, Panginoon. Magpagaling ka ng may karamdaman. Magbigay ka ng katugunan sa lahat ng may pinagdadaanan, Panginoon. Ikaw lamang ang mataas, ikaw lamang ang mahayag.
In Jesus' name, Amen and Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon mga kapatid. Yan lamang po ang ating maipaghandog ngayong umaga. At batiin natin lahat ng nakinig sa atin sa FB Live. Sister Eleanor Yucado sa lugar ng San Juan, Sister Angelita Leguro, Sister Ihina Tayab, good morning po sa inyong lahat. Brother Ronald Hipolito, Sister Vivian Pakatan, and sa lahat mga kapatid nang nanood, hindi ko man po kayo maisa-isa, pero pagpalain po kayo ng ating po Panginoon. Sister Nancy Dangla, Sister Ophie, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, ingatan po kayo ng Diyos, papunta sa Bible Teachers Conference. Sister Rosemary, dyan po sa lugar ng Tikaw, Masbate, pagpalain po kayo ng ating po Panginoon sa lahat ng taga-Tikaw. Yan lamang po ang ating may paghahandog ngayong umaga, at pagpalain tayong lahat ng ating po Panginoon. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.